Hi, good morning. What are the things I've learned in math today? Number one, people who are in power are scared when someone threatens their power. So, ang perfect example po nito is yung sa gospel po ngayon na si Jesus, dahil na sobrang popular niya na, ang dami na pong taong sumusunod sa kanya kung saan man siya pupunta. Ang daming nakikiusap sa kanya na i-heal sila. Kaya yung mga Pharisees, medyo na-threaten sila at nakikita nila or pinagbibintangan pa nila si Jesus na ginagamit yung power ng isang demon para daw ma-alis or ma-exercise yung ibang demons ng mga taong yun nga na pagsamantala ng mga demons, ganyan. Dahil nga sobrang threatened na sila sa power ni Jesus. So, it is related to number two. With this, they resort to slander, which is yun nga, naninira na sila, or example din sa mundo natin, kung may taong natithreaten sa kanyang position or sa kanyang power ng ibang tao, naghanap sila ng way para siraan yung ibang tao, which is nangyayari nga talaga sa mundo na to. Kaya in number three, we live in a toxic world. So, i-accept na natin na talagang toxic ang mundo ngayon. Lalo nga daw, sabi ni Father, sa social media, marami pong nabubuli, marami pong na, yun nga, yung sa mga comments, nababash. Kaya, i-accept natin yun. Pero, syempre, kung alam naman natin na tama ating sinasabi or tama ang ating ginagawa, which is number four, stand your ground until you are proven wrong. So kapag na-prove daw tayo na wrong, i-accept daw natin ang ating pagkakamali at humbly gawin po natin yung dapat gawin para nga mapakita natin na accept natin ang ating mistake and i-correct natin ang ating sarili. Ayan. So, okay nga po yung topic ngayon, no? Lalo na sa gospel. So, let's end again with our simple prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, sana po ay tulungan niyo po kami na manabigate itong mundo na to na toxic. Kung may mga anak man kami, matulungan po sana namin sila na ma-strengthen yung kanilang kalooban na humarap po sa mga toxicity dito sa mundo, sa mga bullies, sa mga taong gumagawa po ng mali sa kanila. And hopefully, Lord, kapag napunta kami sa position na kini-question ang aming paniniwala or kini-question ng totoo sa amin, we could stand our ground and wag po kaming magpapabuli until we are proven wrong. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So good morning again to all of you. Have a great week. Have a great day. Let's end again with our simple Thanksgiving Daily prayer. thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.